kaya kung magtutuloy ba ang pagbangon ng RRQ Kingdom o domination and win streak ng TNC Rough Era kasi match point na para sa RRQ at kung mga micro moves lang ang aabangan natin, feeling ko isang magandang laban na naman ang makikita natin this game. Well, nauna si, si Kelvin na kumuha ng kanyang orange buff. So, mahalagang info yun. Pero hindi din naman daw alam. Ang alam lang ni Xnova dito. Sakit! Oh my G! Saan ang galing yung damage nun? Napakasakit naman ni Kuya, no? Ni Kuya Ferds. Wait lang, dun sa Lito. Nanalo naman ang TNC Rough Era. At least meron silang trade kahit papano. And parang bossing, gusto yata ni Kuya Ferds yung mga ganun. Top, yung nilabanan niya talaga yung edit. Well, okay, naiba to nga lang dito si Xnova. Kaya pa i-burst. Gagalawan. And again, ayan yung mga aasahan natin for this match. Shunpoan, ejectoran, kanya-kanyang dodge ng skill. Paunahan na lang yata mag-set up din to mamaya eh. Ngayon level 4 na, Sir Matt. Actually, level 3 naman is okay na para sa kanya. So definitely kailangan maging maingat dito ni CY. CY, wala siyang purify for now. Pero ganda ng silip ni Nova. Pero ganda rin nung bato. May flicker doon na si Xnova pero wala siyang oras para magamit yung flicker na yun. Yun din naman yung power ng Julian. Kung may con siya dahil may 6 seconds siyang tayo moment o basic attack moment, ang bilis nga lang ng burst damage niya. Gading! Flicker ba to? Grabe! Tapos nandun yung knock-up pero hindi na mabubuhay pa si Kuya CY. Robin with a free hit, naka-flicker, si Xnova. Nandun Oh my yung G! enhance everything ni Sir Matt. Talagang kinukuha muli ng TNC yung control sa game kontra sa kaharian ng RRQ. And again, this is what to expect. Sobrang mas early-centric yung lineup ng TNC Rough Era, but that would give the first starter to RRQ, Kaito. But then again, that is a crucial 3-0 or 3-1 rather for TNC Rough Era for the first 2 minutes. And actually, ito din yung makikita natin na for TNC, alam nila kung paano i-maximize yung Zohed Julian lineup. At the same time, alam din kasi nila na walang purify si CY. So, that will actually gives them the information na ang RRQ pwedeng kay CY din yung punta. Kaya nag-cut sila dun sa area, dun sa gitna ng first and second tier turret para hindi na makalapit pa si CY. At yung Bruno ni Robin, maagang nakakakuha ng farm. Kaya din Bruno yung sinagot, hindi na Lunox. Kasi wala na kaming panahon maghintay. Early namin ang early to. Ayan And now for the Unstoppable Force. Ayan na. Pinato na si Kuya Nova. Nandun sila sa loob ng real world manipulation. Napakaganda nung sipa at napakaganda nung battlefield na inilapag ni Kuya Mingwin para manalo sila dun sa teamfight. Alam mo, matagal pa yung damage output talaga ng isang Eve. You may need Ice Spin Wand, Genius, and the Glowing Wand, yung WandaVision items. Pero kasi ngayon, pinapakita ng RQ Kaito, okay lang yan, Kuya Ming. Uy! Si Robin! Naku po! Naipit yata dun sa gilid. Xnova, papasok lang din naman. May knock-up. Pero nandun yung Freighted Glacier. Mukhang siya pa yung mabibigyan. Hindi na pinatakas pa ng TNC Rough Era. Pero si Mingwin, nandun lang sa may bandang gilid. Nag-aabang pero hindi niya na ipipilit din. Xnova, kapalit ng wala. Na-bait out sila ni Kuya Robin. Tsaka hindi niya na-pop yung concussive blast na nakadikit kay Robin. If ever that happened, that could have been. Hindi pa rin ako sure kasi parang bumalik agad yung buhay ni Robin eh. Nakapag-pop siguro siya ng heal, 'di ba? Tapos nag-pop din siya ng kanyang yung quantum charge kasi may added lifesteal yan kahit papaano pag nag-pop. So, nabuhay pa doon si Robin in expense of Xnova. Now for this turtle, maaari natin i-expect na lamang yung TNC Rough Era kasi kaya nila i-burst down kahit itong si Xnova. Si Ferds kaya ba nila? Nandun yung Earth Shatter, nandun na rin naman yung Balibag. At mukhang hindi kaya ni Ferds i-sustain yung damage output. Pero kaya ni Kelvin ipanalo yung turtle fight na yun. Dalawang miyembro nila kapalit ng turtle. I might say okay lang yun for TNC kasi ang habol nila early game control. Kills over turtles o turtles over kills? Kasi para sa akin din, lamang yung TNC sa nangyayari. Di ba, paulit-ulit nilang nabibigyan si Xnova and even si Mingwin, kaya hindi pa niya nakukuha yung gusto niyang damage output.
Diba? And for X-Nova, at saka itong si Ferds, mas gugustuhin mo na makapag-item sila ng maaga para masustain yung early damage. Conceal play sa top lane, si Ferds na naman ang target. Makakatalon, kaya pa rin naman yata pero tinulungan na naman tumalon. Eto ejector sa'yo, hindi ka na mabubuhay pa at mahihirapan din sila Forma pumasok nakap! dito kasi ang daming damage na gagaling sa TNC. Ugi Shadow Kill, gagamitin ni Kelvin pero makakalayo lang din naman siya kasi kailangan na. Hindi pa nila nababurst down yung mga kalaban at wala silang napatay sa TNC. Samantalang ang TNC nakakuha na naman ng dalawa. Laging 2 for none. Yung nakukuha ang palitan, and not just that, a convert on the turret, kamuntik-muntikan pa si Kapitan. And ito again yung inaasahan natin sa lineup ng TNC Rough Era. Wala silang balak magpahinga. Laging kukuha ng pick off. Kapag may ejector, parang i-ensure na may kill palagi. And it's because of Reggie's proper targeting din at the same time, proper rotation. Kung saan kailangan, kung saan pinaka na sabihin na natin, kaya natin i-punish, doon sila pupunta. Parang kailangan din yata munang kumalma ni Kuya X-Nova. Oo. Kailangan din muna yata niyang maging mas maingat. Kanina maingat na siya eh. Ang kaso lang kahit anong ingat mo kung merong Kuya Reggie na ready talagang bumalibag sa'yo, kahit anong ingat mo, hindi mo maiiwasan yung peligro. So, mas maging maingat na lang muna. Kasi kailangan mahihirapan dito ang RRQ kung patuloy at paulit-ulit na bibigyan si X-Nova. Ngayon, Turtle. binibigyan yung Turtle. Nandyan na naman si Nova. Pwedeng sumilip. Pero ready kasi yung 5 miyembro dito ng TNC. Nandun sa taas si Kelvin. So, easily taken down yung Turtle para sa TNC Rough Era. Turret naman na magiging kapalit ng side ng RRQ Kaito. So kahit pa paano still they are within 1,000 deficit mula sa gold from TNC Rough Era. Pero the thing is, Robin is not yet. Hindi pa siya, not yet done at the moment. Hindi pa siya nahahawakan. Not yet gun pala yung tamang term. Okay. Oh, not yet gun Kasi hindi siya mahawakan dahil bago pa man sa hawakan, gumagawa na ng play yung TNC Rough Era. Nakikita din natin na parang hindi nakakaikot yung RRQ dun sa baba. Hindi nila natatry bigyan ng bigyan si Robin. Kasi ang daming taga-bida sa TNC, ang daming taga-harang. Kita mo nga naman, pababa pa lang si Robin dun sa may bandang pwesto dun sa mga minions. Pero si Kuya Reggie, nakahanda na Oo. para salubungin dito ang RRQ if ever itatry nilang i-pick off dito si Robin. So, for RRQ, ang hirap, boss. Mukhang nandito na naman sila sa posisyon na hindi nila kayang pumalag ngayong early game. Nanakot lang sa conceal. Nag-conceal sa harap para, manakot lang Nakikita Parang niyo ba? parang alamulto lang. Para lang din makapag-push si Robin ng turret. And yung turret na kinukuha ni Kelvin kapalit ng Turtle ay nabawi lang ng mabilis ng TNC Rough Era with just one conceal play. Wala nang ibang ginawang play, just conceal. Conceal lang. Actually, nanakot lang din sila, sila Sharp dun sa gilid. Para if ever na Subukan tanry nyo. man mag-commit dito Oo. ni Ferds, ang hirap. And right now, for RRQ, kailangan nilang patabain. Kailangan nilang bigyan ng resources si CY. Ngayon parang siya ulit yung aasahan nila. Ang kaso lang kasi, iba ang mismong mechanics ng isang Harith sa isang Nathan. Yung Harit may mga prerequisite na dance floor. Diba? Kailangan pang Conceal, gumalaw. Op, nagkakakonsilan. X-Nova, naghahanap. Bukag! Nagtago-taguan lang, ayun na lang! Napa-flicker! Ang kaso lang, nagkamali yata. Nandun yung real world revelation. Kapitan! Nandun lang naman yung dance floor. Tinapuan! Pero nandun si Kelvin. Braugi Shadow Kill. Nagkapasapasahan ng mga miyembro ng Robin TNC. down! Pero enough pa rin naman yung damage output niya para mapatay si Kuya Robin. 1 for 1. X-Nova for Robin. And we can say na lamang pa rin doon ang RRQ. Dahil dun sa nilatag na dance floor ni Mingwin at ni CY, umalis at tumakbo yung TNC Rough Era. Oy, labas tayo dyan, hindi tayo papalag dyan. Kaso nga lang, hindi nila natakbuhan yung ninja. Grabe, boss. Ang bilis kasing humabol. Pero si Ferds, burst down lang din yata. Ang lambot Nandun niya! yung primal Ay! rat. Ang kaso lang, napakasakit lang din talaga ni Na-frozen! Kuya CY. Nandyan na naman yung possible ejector, pero nandun na naman din Sipa! si Kuya Nova with the Sipa. Pero Vin, giving support kay Sir Matt. Sir Matt! Mukhang hindi na mabubuhay pa si Sir Matt dito at hindi na rin mabubuhay pa si Reggie at ito na naman, RRQ na naman mananalo doon
sa isang Lord Clash. And again, we're talking about this is not gonna be a 5v5 team fight centric lineup or composition para sa dalawang upunan. Kung papansinin nyo yung nangyaring clash, it really was a messy clash. Ang gulo talaga. Napakaraming nangyayari to a point na may sariling galaw yung bawat isa. Ang kaso nga lang, nagkakamikrohan, nagkakagalawan. Yes, namatay si Xnova, nakabalik, nakasipa. Hindi na burst down si Zermatt. Pero yung damage ni Mingguin, nando na. Naka-ice cream 1, naka-glowing 1, kahit Conceal. patakbo, may slow na manggagaling sa Eve, may conceal ngayon mula sa RQ Kaito. Si Could this Zermatt. be it? Ay, hindi pa. Hindi pa. Nakaiiwas pa si Zermatt. Pero ngayon, baliktad na naman ang bapor ng laban. RRQ na naman yung nagko-control. Parang deja vu na naman ang nakikita natin dito. Isang Lord Clash win na ipanalo ng RRQ. Baliktad agad ang control. Yung angas ng TNC, tila ba nawala na naman ngayon? Nababahag yung buntot ng TNC Rap World Irang pumalag. Dahil may damage output na rin at nagagawa na ni Sai. Ni CY yung kailangan niyang gawin. Siya yung inaasahan sa damage. Okay, I'm online. Pasok na. Laban na tayo ngayon. And even si Kelvin na hindi na Sama. nila mahuli ngayon yung ninja. Hindi na talaga. Ang hirap na talagang hulihin ni Kuya Kelvin. And this is somewhat a Hayabusa different doon sa playstyle din ni Kuya Denj. Oo nga din, no? Kasi si Kuya Denj, ang gusto niya yung sinasabi mo, yung mga mala-electric. Eh, kasi nga, dangerous eh. Di ba? Yung may mga galawan, mga pang-highlights. Ang kaso lang kasi, kay Kuya Kelvin naman ngayon, ang gusto niya, yung sure ball. Ah, pang sure namin. Pang calculated. So, Oo. calculated? Hindi boss, hindi. Okay. Hindi gana. Sorry. Akala ko, Hindi malalaro. Basta calculated. Akala ko, papasa parang kalmat eh. Hindi Sayang. boss, hindi. Sayang, trinay ko lang. At least I tried. And for TNC Rap Era, they have to try. Okay, Xnova? Naku Siya yata yung madidelikado na iba to. Mukhang kaya siyang i-burst down. Naku po! Naglapag na rin naman ng real world replacement. First! Tatalo si First doon sa likuran para mag-zone out. Rigid Laser, gagamitin lang Winter naman. Crown! May Winter Crown. Sige, frozen mo ko. May frozen din ako sarili pero hindi na yata kaya ng mga miyembro ng RRQ ngayon na tumagal at lumaban pang muli kasi 4 pa ang buhay sa TNC. 2 na naman ang bagsak sa RRQ. Kelvin, low on health, mapipilitang lumayo at ngayon baliktad na naman ang bapor. The third half tables na naman. Parang siso lang. Kung kanina nasa ibabaw ang TNC, umibabaw naman ang RRQ. Ngayon nasa ibabaw muli. Bali-baliktad na nga yung mga sinasabi Oo. natin kasi bali-baliktad na rin yung mga nangyayari dito sa laban. And now the respawn is Lord. Baliktad na rin eh. Pag kayang Lord na yan, siya na rin yung pumatay sa mga players. Ayun na nga. Ayun na rin talaga yung mahirap dun. Imagine mo, 10 player, kinuyog yung isang 10 Lord, kinuyog yung isang player. Mahirap yun, boss. Pero teka lang, Nagkabali-baliktad na talaga ang mundo nun. nireset na ng dalawang kupunan ng Lord. Pero hindi nakakatagal si Kuya Perts. Pag pumasok siya sa loob, parang 2 talon lang. Kahit may vengeance, no? Oo. Ang hirap eh. Kasi nafo-frozen siya dito ni Kuya Vin. And again, 2-0-7 si Kuya Vin. Yung sinasabi nating ang hirap patayin na player, ang hirap talagang patayin. Ang hirap hanapin pa. And it's a matter of sino bang mauuna. Ganda ng pwesto ni Kelvin, ha? Hop, oy. Kasi Yung hindi si ganda Reggie. ng check push ni Reggie. Wala rin siyang masyadong damage. Hindi ganun nasaktan. Napop yung smart ni Isa. Oop! May na-micro lang. Ginagalawan, bossing. Kaya din yata yung mga electric na Aha. moves. Ang daming ang daming mga dash at Team Lord. Kalahati na yan kanina. Kalahati na yan. Puno na naman. Puno ulit, reset na naman. Para sa dalawang kupunan na to, Actually, natuto na yata ang TNC sa pagkakamali kanina. Pero lamang ang TNC dito kung usapang minion waves. Kasi lamang yung Uy! taas nila si Reggie. Nakaramdam ng kahaptian sa mga miyembro ng RRQ. Nakakaramdam ng onting banayad mula kay Kapitan at kay CY. The magic is magicking. Para sa RRQ Kaito, now it's time to go. Ang ganda ng zone na pinapakita ni Ferds at ni Xnova. Binaburst down ng alang nila. Zermatt papasok pero si CY! Grabe naman si CY! Siya pa yung nakakuha ng Lord at Zermatt nandito down! sila sa loob ng dance floor. Naglapag din naman si Kuya Vin ng sarili nila. Ang kaso lang naghahabol dito ang kaharian. Mingguin nakasecure na naman ng isa. Pero papaulanan muna ng yelo ni Kuya Vin para palamigin
yung mga nagiinit na miyembro ng kaharian. 9 seconds, lalabas ang Lord. May mga minions na kailangan i-clear sa bottom lane. This could be a 3-man minion wave management. 3 lane. Brother, for RRQ, kahit ito na sabay-sabay. Okay, usapan na ito, wag na clear mid. Wag na clear mid. Sabay-sabay 3 lane. Gusto na nilang tapusin. Mabubuhay naman si Reggie at Matt. Pero ang RRQ, mukhang mainit ang pagbangon. Mukhang may gustong patunayan na malakas pa rin talaga sila. Pero mukhang malakas din talaga ang TNC dun sa gilid. Si Kapitan! Robin, Ay! nagigilidan. Ang sakit ng damage na magkagaling kay Kapitan, pero just to get those inhibitor turrets down. Napakainit nitong laban na to. RRQ na naman ang magse-secure ng mga objectives, magse-secure ng control ng game and TNC. Yung angas na na-build up nila kanina, nandyan pero wala eh. Ibang angas na yung pinapakita ng RRQ. Okay, this might change. May Rose Gold Meteor si Robin. Kahit papaano yung damage output ni Mingwen at ni CY ay somehow neutralized because of the shield na ibibigay. So, very crucial yung item choice na yon, knowing na magic damage yung pinaka main damage output ng RQ Kaito. First though, Grabe, ang hihit ng dalawang XP laners. Mukhang tuloy sa pagtalo next Nova. Next Nova! Nakita dun sa likuran. Patay si Robin, patay si Sharp. At mukhang ito na nga yata talaga yung pagbawi ng kaharian. Ang pagbangon, ang pagbawi. Nagpapakilalang muli ang kaharian ng RRQ. Tuloy sa pagpapakita ng kanilang lakas. Viva RRQ!